Naisip ko rin. Since the time
Kumusta na po ba kayo? Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at tayo po ay narito para sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo sa salita ng Diyos, tinatawagan ko po muna yung ating mga kapatid na may kaarawan at yung mga kapatid po natin nagdaraos ng anniversary. Meron po bang may kaarawan? Hallelujah. Kaya tawagan ko si Pastor Abita para ipanalangin yung ating kapatid na may kaarawan. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos na napakatapat, napakabuti sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na ito na nagdiriwang at nagdiriwang para ng kanilang mga kaarawan. Nandalangin po namin, patuloy niyo po itong pagpalain, samahan, mula kay Janela, Panginoon. Salamat po sa buhay ng batang ito. Salamat po sa bagong taon na ipinadama at pinagkalaro sa Kanya. Salamat po. Pagpalain po siya, O Diyos, at patuloy po ninyong magamit ang batang ito sa kaluluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Ganun din po ang aming kapatid na Ira. Salamat din po sa buhay, sa kalakasan, na patuloy niyo po ipinagkakaloob at pinapadama sa Kanya. Na ang dalangin din po namin, patuloy niyo po itong basbasan, pagpalain, dagdagan pa ng maraming taon, at ang buhay niya ay magamit po niya ng lubusan sa inyo, Panginoon. Ama, ang basbas at pagpapala po ninyo ay igawad niyo po sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. At ganun din po ang aming kapatid na Merly. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, na patuloy niyo po ipinagkaloob, pinadama sa Kanya. Salamat po sa panibagong taon na pinagkaloob mo ang dalangin namin. Dagdagan niyo pa po ng maraming taon ng Kanyang buhay at magamit pa po ninyo siya sa kaluluwalhati ng inyong banal na gawain. Ito pong aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat din po sa buhay po ng aming kapatid na Emma. Salamat po dahil nasumpungan niyo po kayo na napaglingkuran niya po kayo, Panginoon. Kaya Ama, ang dalangin po namin, dagdagan niyo po ng maraming taon ng kanyang buhay at ang buhay na ito'y lubusan niya maipaglingkod sa inyo. Pagpalain mo siya at ang kanyang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ganun din po, kay Jermaine, salamat po sa buhay, sa kalakasan, na patuloy niyo pong ipinagkaloob sa aming mga kapatid na ito, na ang dalangin namin, kayo po ang magpala at manguna sa kanila. Ano man po yung nasa niya, Panginoon, ito po'y magkaroon ng katuparan. Ang basbas at pagpapala po ninyo ay igawad niyo po sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ito kaya po ng announcement na ating narinig para sa mga kabataan. Sino po ba yung may mga anak na kabataan? Pakitaas po ang kamay na may mga anak na kabataan. Purihin po ang Panginoon. Yan pong inyong mga anak na may kabataan, yung mga kabataang yan ay ipus po ninyo para sa gawain. Sa halip na ipus po ninyo sa mga bagay sa sanlibutan, ipus po ninyo para sa gawain ng Panginoon. Kayong mga magulang may responsibilidad. Binibigyan kayo ng Diyos ng responsibilidad para sila ay mapatin ninyo sa gawain. Sa halip na kayo ang magtulak sa kanila para sa makamundong gawain, kayo po yung magtulak sa kanila para sa gawain po sa Panginoon. Sapagkat ito po yung malaking maitutulong sa mga kabataan para lalo pang lumago sa gawain. Kaya kayo po mga magulang ang may responsibilidad. Natin na ang Diyos ay walang itinatangi, tayo pong lahat ay pare-pareho sa harapan ng Diyos. Ano bang pinagmulan natin, ano bang fellowship meron tayo po isa sa Panginoon. Kaya narito po tayo upang patuloy na ang Diyos ay mag-usap sa atin.
Ang Diyos po ay patuloy na nangungusap sa atin, nagpapalaala bilang tayo po ay kanyang mga anak. Kaya kung tayo man po ay natatamaan, sabi nga po, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit, kundi patuloy na tanggapin ang paalaala ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay walang pinipili. Ito po ay patuloy na ipinapahayag sa atin sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay nito pang patuloy na maipabot sa bawat isa sa atin. Sapagkat kagaya po namin ng mga mangangaral, hindi kami para magpatama o patamaan ng sinuman, kundi ginagamit lamang kami ng Panginoon para tayo po ay patuloy na palalahanan. Kagaya po ng salita ng Diyos na ating mababasa sa aklat ng Mateo. Ito po ay paalaala sa mga mananampalataya. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ay meron pong paalaala ng Diyos kanino po? Sa ating mga mananampalataya. Kaya, inanyayahan po tayong lahat ay tumayo, babasahin po natin ang salita ng Diyos. Maaaring ito po ay alam na natin. Pero patuloy pong ipinapaalaala ng Diyos sa atin sapagkat ang paalaala raw po ay gamot sa nakakalimot. Kaya tayo pong pinapaalalahanan ng Diyos ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat minamahal tayo ng Panginoon. At ayaw niya na tayo ay mapalayo. Kundi ang nais niya tayo po ay maging liwanag sa sanlibutan. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 5, talata pong 14 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa. 14 hanggang 16. Sabi, kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi nila sinisinihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin nga ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang inyong amang nasa langit. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sapagkat ang aming mga paa ay dinala niyo sa dakong ito upang kayo po ay aming katagpuin sa Espiritu at katotohanan. Amang banal, sa umaga po ito, kami po ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita. At ang mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin upang kami, Panginoon, ay patuloy niyo pong palalahanan kagaya ng iyong sinabi, Panginoon. Ito po'y paalaala niyo sa iyong mga anak. Kaya salamat po sapagkat alam namin, kayo po'y nagpapalaala sa amin upang huwag kaming manatili doon sa pagkakamali, kundi kami, Panginoon, ay maging matuwid sa harapan mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa buhay na ito, Panginoon. Kaya mula sa inyong mga salita, ay gamitin niyo po ang iyong mga lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita sa umaga ito. Hinihiling ko po ang iyong pagsama, Panginoon, at ang iyong kapahayagan ay patuloy na mahayag sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay kinakailangan maging liwanag ng sanlibutan. Paano po? Paano tayo magiging liwanag? Tayo po sa buhay na ito ay may kanya-kanyang mga kinabibilangan. Sa ating pong buhay, mayroon tayong kinabibilangan sa bawat araw. Meron tayong mga kasama sa bawat araw ng ating buhay. At sa ating mga kasamang ito, ay kinakailangan na tayo ay magliwanag. Makita na tayo ay mga mananampalataya. Hindi kinakailangan nating itago yung ating pagiging mananampalataya, kundi maging liwanag tayo.
Hindi tayo kinakailangan madala ng taga-sanlibutan, kundi tayo po ay magliwanag sa kanila. Makita yung ating mga ginagawa. Makita yung ating pamumuhay. Makita yung ating inuugali. Lahat po tayong mananampalataya ay tinitingnan ng sanlibutan. Kaya kung gusto natin na magliwanag tayo, ipakita natin na tayo ay iba sa taga-sanlibutan. Hindi kagaya nila. Sa kalalakihan po, kadalasan, pagka kasama ng mga kaibigan, inaabutan ng mga sigarilyo, ng alak, tayo po mananampalataya hindi na doon. Tayo po hindi na para doon. Kundi kinakailangan ipakita na natin na tayo ay iba. Alam ko po na matagal na tayong lahat ay mananampalataya. Patunayan po natin na talagang tayo ay iba na sa taga-sanlibutan. Hindi na tayo kinakailangan umawak pa ng baso ng alak. Hindi na kinakailangan tayo pumunta pa sa sapungan. Dahil iba na tayo. Maaaring tayo ay hindi nakikita ng ating mga kapatid, pero nakikita po tayo ng Diyos. Paliwanagin na natin ang ating ilaw sa sanlibutan. Ipakita na natin sa mga tao na tayo talagang iba sa kanila. Kaya po, sa buhay natin ito, ang sabi, ang ilaw daw, ano yung nagagawa ng ilaw? Siyempre, alam natin na nagbibigay ito ng liwanag. At tayo mga sanlibutan, tanong po natin sa ating katabi, nagliliwanag ka ba? Ulitin po natin, baka hindi narinig, nagliliwanag ka ba? Yun po yung nagagawa ng ilaw. Sabi po doon, pagka tayo po ay may sasakyan, ang ilaw po ay napakalaking tulong para makita natin yung daraanan natin. Ang ilaw po ay nagsasakyan ay mayroong iba't ibang kaparaanan. Meron po itong signal light, merong yung park light na nagwa-warning sa bawat isa sa atin. Pero sa atin po, mananampalataya, sabi tayo ang ilaw. Pagka ang ilaw po ay hindi kinakailangan takpan, hindi kinakailangan itago, hindi dapat ikahiya, kundi dapat nating ipakilala sa lahat na tayo ay mananampalataya. Sa tahanan, ang sabi nga, ipinapaunawa ang tungkol sa kapahamakan. Yung ilaw daw ay nagpapaunawa o nagpapakita na maaaring tayo mapahama kapag walang ilaw. Kagaya rin po sa buhay natin. Pagka hindi nagliwanag yung ating buhay, maaaring tayo po ay madala ng sanlibutan. Pag hindi natin napanindigan yung ating pagiging mananampalataya, madadala tayo ng taga-sanlibutan. Ang katunayan po na tayo po ay matatag ng mananampalataya, matibay ng mananampalataya, sumama man tayo ng sumama sa hindi mananampalataya, hindi tayo madadala. Kundi ang nanaisin natin, sila yung ating maakay. Maipakita natin yung kaliwanagang nasa sa atin. Yun po yung kahalagahan na paalaala sa atin, magliwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Pagka po tayo hindi nagliliwanag, madali tayong madala sa kadiliman. Madali tayong maakay. Madali tayong maingganyo.
Kaya po, kinakailangan na maalam natin o malaman natin na tayo'y mapapahama kapag tayo ay hindi nagliwanag. Liputan na inibig pa ng mga tao ang alilaman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang kanyang gawa ay huwag malantad. Yun po, hindi raw pala lumalapit sa tunay na ilaw yung mga gumagawa pa ng masama para huwag malantad. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Sabi ko sa 31, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Yun po. Ang tunay na gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Yun po, makikita natin na wala na siyang itinatago, kundi ito'y lantad na sa harapan ng Diyos. Malinaw na nakikita sa kanyang buhay, ng kanyang kapitbahay, ng kanyang kasambahay, ng kanyang kaibigan, ng mga tao na nakakasalamuhan niya na siya'y nagliliwanag na. Nakikita yung kanyang mga gawa. Na yung kanyang mga gawa ay binago na ng Panginoon. Minsan may mga pagkakataon na kinakausap na tayo ng Diyos. Pero tayo po ay nagbabaliwala pa. Bibingi-bingihan tayo, ayaw natin makinig. Gusto pa natin mas lumala pa yung ating maranasan bago tayo matauhan. Pero sabi po ng salita ng Diyos, kapag tayo kinakausap na ng Panginoon, huwag na natin papagmatigasin yung ating puso. Yun po yung tippers natin. Huwag na natin papagmatigasin ang ating puso para huwag na natin ganasin pa yung mas mabigat nating nararanasan. Kaya napakabuti po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na pinapalalahanan ng kanyang mga salita. Pinapalalahanan tayo sa lahat ng sitwasyon. Sa ating patuloy naming maunawaan ang salita niya ay nagpapalaala sa bawat isa amin kung kami ay totoo at hindi totoo sa inyong pananampalataya. Hindi po kami magliwanag sa Santo. Salamat po sa inyo sa Panginoon Jesus. Ngayon po ay darako tayo sa ikalawang bahagi ng ating gawain. Tinatawagan ko po yung ating mga ushers. Tayo po ay manalangin para sa ating Hallelujah. Mapagpalang Diyos. Narito po ang segundo ng katawan ng ito. Pagpalain ko po ang segundo ng katawan ng ito. Nawa po kami po'y patuloy na dumaloy sa amin. At patuloy na maranasan namin ang iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Sapagkat alam namin, ang simbolo na yung katawan ng dugo ay patuloy na ipapaunawa niyo po sa amin. Ito'y napakahalaga na kayo po ay namatay para sa amin. Ang iyong banal na dugo ay tumigis para sa amin.
upang mahugasan ang aming mga kasalanan. Kung kami ay lalapit at magtitiwala sa iyo. Kaya patuloy namin dalangin. Gamitin niyo po ang simple ng katawan at tuto para ma-realize namin yung kapulihan at pagkabuhay sa amin. Na kayo po ay walang itinatangi. Lahat kami ay minamahal. Kaya pagpalain niyo po ang simple ng katawan at tuto sa pangalan ni Jesus. You